Nagkaroon ng tao ang salitang kalayaan. At sino nga ba ang naging daan para makuha natin ang kalayaan? Sila ang mga bayani. Bayani inialay ang dugo, pawis, buhay, kakayahan at mga talento nang sa gayon ay mamuhay tayo ng malaya. Gaya nga ng sinabi ni General Luna, ano nga ba ang dapat nating piliin? Bayan o sarili? Pansariling interes nga ba ang dapat nating piliin? O ang interes ng bayan nang sa gayon ay maging mabuti ang pamumuhay ng lahat? Ikaw, ano nga bang magagawa mo para sa bayan? Edad 41, ay isang building supervisor na kinuwin namin modernong Rizal. Si Rizal at Ginoong Vergara ay parehong may matinding pagpapahalaga sa edukasyon. Sabi niya, ang edukasyon ang mag-isiping instrumento upang mapaunlad ang sarili at ang bansang kinabibilangan ito. Higit pa sa lahat, pareho silang maniniwala na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Para sa akin, ang education mahalaga. Kahit sino, kahit anong race ka. No? Mahalaga yan. Kasi dito nasusukat yung kaunlaran din ng bayan eh. Because of every talents. No? You have the talent and I have my talent. So, nasa atin, it is part of our moral responsibility to improve, to nurture that particular talent. Na makatulong tayo sa dahil edukado tayo. Yes, naniniwala parang even if there is a negative na narinig natin sa mga kabataan ngayon, that is part, sabi nga, that is part of growing up. No? Bagkus, kailangan lang talaga ng alalay. Kaya nga sabi nga nung isang eksperto sa edukasyon na kailangan sa high school pa lang magkaroon ng ethics na subject. Ethics na subject. Every human being, if you are living in a particular nation, for example, sa bansa natin, mayroon tayong tinatawag na moral responsibility. Diba? Kaya nga bilang mga Pinoy, kaya nga na, yung bayanihan, alam natin yun, bayanihan, tulong-tulong. Okay, pero mayroon din naman tayo mga negative traits. Well, posibleng dahil din sa kahirapan. Okay? Siguro hindi siguro nila alam kung paano, frustration na rin kaya naging negative. Negatibo yung pananaw nila sa buhay. Yung yung ginagawa ng gobyerno natin. Pero, ang sinasabi ko rito is yung moral responsibility natin. Kung paano tayo tumulong. O ako. Si Professor Jason Moses, 36 na taong gulang, isang guro, manunulat at isang aktivista. Ipinaglalaban niya, katulad ng Andres Bonifacio, ang karapatan ng mga nakararami at ng kanyang mga mamamayan. Si Andres Bonifacio ay nagbuwis ng dugo at pawis para sa bayan. Tulad niya, ano kaya ang kayang ibigay ni Professor Jason Cruz para sa ating bayan? Kasi di ba naniniwala tayo na sinasabi yung saligang batas na the highest and the biggest budget allocation ay dapat mapupunta sa education sector. Yun yung tama at ginagawa naman yun ng pamahalaan. Fairness naman sa government. Pero, ang problema yung sumunod na sugnay ang hindi ginagawa. Kasi sabi dun sa sumunod na sa saligang batas nga na yun, kaya tinataasan, ang logic kasi doon, kaya tinataasan yung budget sa edukasyon para makapanghikayat ng sino yung mga dapat na mahikayat? Ng mga guro, ng mga teachers, ng mga educators. At kung sino yung pinakamahuhusay sa lipunan, ay magturo. Kung ganun ang sinasabi ng saligang batas, dapat taasan yung pasahod sa mga teachers. Ibigay yung para sa mga teachers. Ano yun?
makatao ng pasweldo, maayos na pabahay, libreng gamot o libreng hospital, etc. etc. At nakalagay din yan dun sa Magna Carta for Public School Teachers. So yun, basically yun yung pinaglalaban ng mga Teachers Dignity Coalition. At yun nga, yun ngayon, yung party list namin, yung ating group party list. Last sort namin yung kalsada, Parliament of the Street, ang tawagin. Ang organization kasi namin, kung mauupuan, makikipag-usap kanino sa defense secretary, sa mga musamman, hanggang sa principal. Pero pagdating dun sa kinakailangan na talagang ilaban, hindi naman lagi inuupuan lang. Iniindigan din yan. Kailangan kasi, kailangan yun. Kailangan sa isang pakikipaglaban minsan, i-brought out mo. Kumuha ka ng media attention, ng society attention, kasi nga, naniniwala tayo na para may panalo mo yung laban, hindi ikaw lang mag-isa, hindi dumadami kayo dapat, marami yan, sama-sama. Kasi kung mag-isa ka lang, hindi ka naman pakikinggan. Kaya so siguro ang malaking magagawa ko sa mga susunod na hinaharap, katulad din siguro nung ginawa ng ibang bayani. Kung kinakailangan na ipagtanggol hanggang sa kamatayan yung bayan, gagawin din natin. Subalit, mukhang malabo na yun sa panahon ngayon. Kung magkakaroon siguro ng digmaan, lalabas tayo, hindi lamang sa lansangan, hindi paglaban ito hanggang kamatayan. Bakit naging hilig mo ang pagsusulat? Apo. Well, ako naging hilig ko ang pagsusulat noong in my college days. I joined the Writers Club Guilds. No? Then, in the process, sa mga contribution ko, na-appreciate ng moderator namin sa Writers Club. And then I became a board of editors. Then later on, I became editor-in-chief. Ako sumusulat ng editorial. Quote a portion of a song. No? So, I'd rather hurt you honestly than mislead you to a lie. The biblical passage is, the truth shall set you free. I remember during the time of yung pinaka-height ng gulo sa Mindanao, ang ginawa ni Marcos, pinatawag niya lahat ng governor, lahat ng mga city mayors, put them in one, then he asked them to produce one document. Specifically, tell me what exactly is the problem of Mindanao and what is your offered solution. So, yung team doon is Mindanao, the problem, solution. Let's all love our country and contribute in whatever little measures that you can. Huwag tayo papadala sa masyado na ganito naman talaga sa bayan natin, ganyan, ito, puro negative, di ba? Yes. Tapos umaasa tayo palagi, puro gobyerno ang tinuturo natin. In the first place, whatever is happening to this country is just a mirror of our leadership. Kung kurap ang tao, kurap ang leader. Siya ay si Edward de la Paz, 43 taong gulang. Siya ay nanunungkulan sa isang barangay bilang isang business inspector, PWD president. At sa gabi naman, siya ay namamasada ng tricycle. Tulad ni Apolinario Mabini, siya rin ay may kapansanan, Paul. Subalit, sa kapansanan ito, ano na nga ba ang kanyang nagawa para sa bayan? Siyempre, una sa lahat,
Una, may pagsubok. Naramdaman ko masakit. Pero may benepisyo pala. Na inihaharap para ako nasa una. Yung benepisyo yung aking natuklasan ay katulad ng PWD at D. So may papakita ko habang mga video ni ma'am. Yung sa PWD, sa may kapansanan. Kahit na meron kapansanan sa akin ay hindi nagiging kontrol. No? So, siya na. Kasi isa din siyang benepisyo ng 20% discount sa bilang aking like this. Okay? So, 20% discount na inilalatag ko buong Pilipinas. Valid anywhere in the country. No? So, which is signed by the mayor, presiding mayor ng Mandaluyong City Hall. Bawat syudad ay merong ganito. Nakalagay dyan ay Mandaluyong City Hall. Kapag Pasig, Pasig nakalagay. Valid anywhere. Kahit saan, barko, aeroplano, yan ang benepisyo. Bahagyan. Depende sa mga suggestion ng diet. Katulad ng mga residente. Hindi natin mai-please ko ng mga weakness nila. Kasi meron silang tinatawag na comment, meron silang tinatawag na hihintay na magandang balita. Kung anong pwedeng ilatag nila sa kagustuhan nila, lalo sa programa natin. Isang yun, sa lugar ng ating nasasakupang barangay, ay tinatawag na rin natin ito. Pagtulong ko, lalo sa pagbigay ko ng mga announcements sa mga may kapansanan na mabigyan katulad nito ID na matulungan natin sa individual. At lalo sa organisasyon, nagtayo tayo ng isang set na nag-allocate ang fund ng ating barangay para sa amin, which is 1% per annum, para makatulong pa sa isang pondo na pwede natin inatag na para tulong sa mga may kapansanan. Number 1 step. The number 2 ay bilang isang incoming inspector ng barangay clearance. So, ini-inspection ako ng permit. Lalo kapag may mga concern ng ating mga constituents. So, pag may mga bagay na may problema, ay tayo pa ipapatuloy mag-evaluate para mas malinawan nila kung ano ang programa ng ating Sa loob ng mga taong ito ay hindi sila naghiwalay sa kabila ng mga pinagdaanan nila sa pagkos, sila ay nagtibay. Katulad ng mag-asawang ito, ang mag-asawang sila ay nipagkita ng tuloy na pag-ibig. Pinag-iwalay man sila ng tikman, pinagkita nila ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Pag-ibig ay ito yung bahagi ng ating buhay. Kasi napakahalaga nito. Kung walang pag-ibig, masasabi natin na lalo sa mag-asawa, kahit relasyon sa anak sa magulang, hindi ito magiging maayos. So, yun yung pag-ibig na tinutukoy para sa akin. Para mapanatili yung mahabang pagkasamahan ba sa mag-asawa, kailangan doon yung pasensya ng bawat isa. Kasi doon, kung hindi papasensya, kung hindi magbibigay yung bawat isa, wala, puro kaya tumatagal ang mag-asawa, yung unawaan, pagbibigayan, at nga yung higit talaga yung pasensya sa isa't isa, yung mga ugali ng isa't isa na hindi, siyempre hindi natin alam, na hindi maganda din. Magpapasensyahan bawat isa. Saka, Pwede sabihin natin na ang pagbilang yung mahal ka kasi sumulit sa gobyerno sa bayan. Ano yung bayan ko sa bayan
So yun, nasa mga bagay na nagawa ng isang katulad ko. At yung kahit yung pamumuhay, isang malaking bagay yun yung pamumuhay na hindi ka naging sakit ng ulo ng isang bayan. Si Emily Miravalles ay isang social worker sa Department of Social Welfare and Development. Sa panahon ng kalamidad ay bahagi siya sa mga naniligay ng tulong sa mga nasalanta. Ayon sa kanya, ang kanyang layo sa buhay ay ang pagsilbihan ng bayan at tumulong sa kapwa. Katulad noon ni Melchora Aquino na hindi nagdalawang isip na tulungan ang mga katipunero sa kabila ng kanyang kalantaan. Bilang kawani ng gobyerno, isang fulfillment sa akin ang isang trabaho ito pagkat nandoon ang dedikasyon na makatulong sa ating bayan, sa ating kapwa. Hindi madali, subalit nandoon ang kagalakan dahil sa bawat sakripisyo na aking binibigay sa aking trabaho, nandoon ang fulfillment na nakatulong sa ating kapwa. Hindi madali ang maging kawani ng gobyerno, subalit bilang isang mamamayang Pilipino, isang bilang Kristiyano, nandoon ang tunay na kasiyahan na makapaglingkod ka sa iyong sariling bayan. Kahit mababa ang iyong kukuha na kapalit, nandoon ay isang mas mabigat na pang silbi sa atin. Sa kapwa ay nagbibigay ng fulfillment para sa akin. Bilang basta simpleng kasiyahan, hindi joy na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Isang kagalangan na makita na isang tao ay umaangat dahil sa hirap, sa effort, sa suporta na nagmumula sa iyo. Dahil ako ay kawani ng gobyerno, hindi mabibilang ang sakripisyo sa aking trabaho. Subalit hindi ko makakalimutan yung mga oras na binuno, halos 24 oras, tuwing magkakaroon tayo ng sakuna o disaster operation. Bilang kawani ng DSWD, nandoon ang sakripisyo na nagtatrabaho beyond office hours. Nandoon ng walang hinihingi kapalit, volunteer beyond doon sa trabaho na ina-expect sa akin ng gobyerno, nandoon ng pumasok ka ng walang bayad, nandoon ng pumasok ka ng without any recognition na inaasahan. Bilang nagkatrabaho sa DSWD, nasubukan ko na pumasok ng panggabi bilang sakripisyo at bilang volunteerism bilang kawani ng gobyerno. Loreto, edad 23 taong gulang, isang mangguguit na biniyan ng kakaibang talento sa larawan ng sini. Mayan tulad namin siya kay Juan Luna dahil dito. Sini ang kanilang paraan para may lahat ang kanilang damdamin at salubin. Setting nga eh. Lalo pag rush, kailangan namin maghanap ng talaga mga artist din. Pamilya ko. Boss. Ha? Pamilya ko, tsaka yung bossing ko. Yung nagturo sa akin. Drawing siguro mga high school. Mahilig mag-vandalism. Mabiling, ganyan. Lahat sa mga notebook na yan.
malikhain natin. At malikhain natin. Malikhain natin na Ngayon, natunghayan na natin ang mga tao masasabi natin mga modernong bayani. Sa kabila man ng mga hadlang, kakulangan at kahirapan sa buhay, hindi nila nakalimutan paglipan ng ating inang bayan. Para sa ating lahat, gawin natin ito maging makabuluhan ng ating buhay nang sa gayon ay matulad natin ang ating mga sarili sa mga bayani. Huwag natin iunahin ang sariling interes, bagkus ay unahin ang interes ng para sa lahat maging ng bayan. Yun lamang at mabuhay ang Pilipinas.